Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambahay mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ang ating pong mga kababayan ay dumadaing na po sa sobra pong kahirapan at sa ginagawa po ng mga luma, ang mga pabalik-balik na mga politiko na puro magnanakaw pala, di umano at pahirap sa ating bayan. Painggan po natin ang ating mga kababayan ang kanila pong hinaing at siyempre painggan din po natin ang palasyo yung nahandong po na kanilang tagapagsinungaling di umano. Unahin po muna natin painggan at panoorin ang ating mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Anong yung walang crisis na naghihirap na ang tao, isang bayan ng Pilipino naghihirap. Pag tumagal-tagal pa to, lalala ang patayan, krimen, mga huldapan, lahat, mangyayari yan. Kasi sa hirap, kaysa mamatay sa gutom ng tao, gagawa ng krimen. Yan ang mangyayari sa bansa natin. Hindi nila nararamdaman kasi mali-malita ang pera nila eh. Kasi yung speaker niya, tagapagsinungaling. Puro kasinungalingan ang sinasabi. Yung presidente natin, bangag, lahat na sinasabi, hindi naintindihan. Eto naman ding si Marcos, parang wala din ginagawa kasi talaga sa nakikita ko po eh. Wala daw pong crisis. Ay, Diyos ko, alokohan na po yun. Kung binabalita na rin naman po sa GMA, sa ABS-CBN, or any other news outlets, yung katulad po niyan, wala na masyadong masakyan na jeep and wala rin po masakyan na at katulad niyan po yung mga angkas, tumataas din po yung prices nila. Pahirapan na din po minsan mag-book kasi nga ho, wala ring panggas eh. Parang yun nga po dahil tumaas na din yung oil prices. Dati na inuwi namin na medyo maganda ngayon, ilan na lang. Umuwi kami dati 700, 800, ngayon 400, 300, minsan 200. Malaki ang nabawas kung tutusin kasi nagaya sa amin ngayon dito, kukunti na lang yung mga driver na nagbabiyahe dahil sobrang taas ng diesel na boundary. Boundary nila, nagbawas na nga sila ng boundary. Yung mga operator namin, nagbabawas na rin ng boundary. Kaso, hindi naman pwedeng sagarin nila ng gusto kasi wala rin silang pag-maintenance. Yung mga driver namin, kahit na nagbawas ng boundary, hindi pa rin kinakaya dahil nga sobrang taas ng diesel. Traffic pa minsan. Bawas din yung kita nila. Bulok ang gobyerno ngayon, sila mismo nagpuprotektahan. Halos lahat na siya ng gobyerno natin, napabayaran, nasusuhulan. Kaya wala tayong makukuha ang hustisya ngayon. Dahil sila mismo nagtutulungan. Dahil sa pera nilang malamalita. Hindi pa pinapanganak, pinangutang na nila. Maganda niyan, mag-resign na sila lahat. Saka sa susunod na eleksyon, 2028, wala tayong ibutong mga luma dahil sila nagpuprotektahan na lang yung mga yan. Tulad ng gasolina ngayon, yung Malaysia, yung mga kalapit na bansa natin, nasa 40 plus lang ang gasolina doon eh. Tatawid lang ng dagat, tapos ang mahal-mahal na dito sa atin, times 3 halos. Dahil hindi nila makontrol, dahil mismo mga politiko dito, may mga franchise ng gasolinahan. Siyempre, hindi nila kukontrahin yon. Puprotektahan nila yung pag-alyaman nila lalo. Yun ang nangyayari sa bansa natin. At yung mga ibang politiko naman, hindi nila matira kasi sila, mga magkukumpare na yan eh. Siyempre yung mga anak niya, tito, tita, ba't mo naman tinira si dati? Di ganun ang nangyayari, nagpuprotektahan na lang sila dyan. Kaya dapat susunod na eleksyon, bago lahat, baguhin natin ang ng Pilipinas para mabago. Yung mga politiko na alam natin bulok, wag na. Bulok na yan dyan mga yan eh. Mga senador, mga congressman, paulit-ulit na lang. Anong walang crisis na naghihirap na ang tao? Yan po mga kababayan, totoo po yun. Mga bulok. Kasi ipinakita na po ni dating Pangulong Duterte ang tunay na paglilingkod at kaya ng Pilipinas na bumangon at umunlad. Pero nung bumalik po ang mga bulok, yan po ang dinanas natin dahil tayo po inabudol. Ito naman po ang sagot ng Malacanang. Pasagutin po natin sila. Meron na po ba kayong napupusuan? Mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa
Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya, isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging party po tayo dito, kahit gustuhin, hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Mas maganda siguro. Yan naman mga tambay, wala naman daw pong pagkukulang sa supply ng krudo, gasolina o langis. Sapat naman daw po ang supply ng pagkain ayon po sa tagapagsinungaling ng palasyo. Pero yung presyo daw ay hindi raw po mapipigilan dahil sa tensyon sa giyera. Bakit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang presyo ay hindi sumipa? May giyera din, nagkaroon din ng giyera sa Middle East. Nagkaroon ng giyera. Nagka-problema rin po tayo sa langis, sa krudo, sa gasolina, sa kerosene. Pero nagawa ng paraan. Bakit ngayon? Hindi kayang gawa ng paraan. Pero magsasabi sila, sapat naman daw ang supply. Kaya lang, ubod ng mahal. Sapat ang supply pero ubod ng mahal. Doon ka magtataka. Sapat ng supply, sapat pero ubod ng mahal. Hindi po natin dinanas kay dating Pangulong Duterte na ubod ng mahal, sapat ang supply. Bakit ngayon? Kaya nga sinasabi ng ating mga kababayan, tumawid ka lang ng dagat, Malaysia, nahandyan lang. Wala pang 50 ang krudo nila, ang petrolyo. Bakit sa atin? Time is 3, 100 plus, aabutin pa ng 200 piso. Hindi po ba? Nakita nyo po? Walang malasakit, walang pagmamahal sa Pilipino. Hindi po, walang pakialam. Di ba? Hindi marunong kumontrol. Walang kamay na bakal. Walang malasakit. Ganun po yun eh. Pagka ang iyong leader at ang tinatawag na haligi ng bansa ay wala pong kamay na bakal, hindi niya kayang kontrolin ang bansa, lalong-lalo ang mga oligarkiya umano. Dahil siguro magkukumpare sila. May mga negosyo sila. Kaya nga tama sinasabi ng ating mga kababayan. Itong mga politiko na ito, kasama rin sila ron sa circle. May mga negosyo. Magkukumpare. Kaya nagpuproteksyonan. Pinoproteksyonan ng bawat isa at gustong kumita ng kumita at magpayaman na magpayaman. Hindi po ba totoo? Dahil kay dating Pangulong Duterte, nakontrol lahat yan. Pati ang pagtaas, kontrolado. Hindi po ba? Pag hindi kayo sumunod sa gobyerno, ipasasara negosyo nyo. Bakit ngayon ba? Nangyayari ba sa ating bansa? Ang sumusunod, ang Pangulo yata. Sumusunod sa presyo. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya nga kailangan na po natin ang ilaw. Kung walang silbi at walang magawang paraan ang haligi, dahil nga po may bisyo pa ng pulburon ayon sa kanyang ate, kailangan na po natin ang ilaw. Ilaw ng tahanan. Nahandyan ang Vice President. Wala na tayong makuha at mapala. Ibinaon na tayo sa utang. Bagsak na ekonomiya. Bagsak lahat. Hindi po ba? Dahil sa kagagawan ng sinasabing haligi.
Walang kasilbi-silbi. Pati nga raw po ang speaker niya dati. Walang silbi. Di ba? Paano magkakasilbi? Puro korupsyon ang issue nila at pamumulitika. Hindi po ba? Kaya nga kabilin-bilinan ng ating mga kababayan dahil sa hikahos, dahil ginagawa tayong mga tangat bobo at puro kasinungalingan na ang bansa ay nasa maayos pa. Sapat lahat. Sapat lahat ang petrolyo. Sapat ang pagkain. Pero ubod ng mamahal. Nahandyan pang ubod ng mahal ng kuryente. Pati nga gasol na panluto natin. Ubod ng mahal. Pagkain. Di po, bigas. Tubig. At halos lahat na. Kaya nga dadami ang krimen. Ano sabi ng ating kababayan? Dito sa bulok na sistema na ito, na puro po pera, puro pera ang gusto ng mga nakaupo ngayon na magpayaman, dadami na naman ang mga kriminal, masasamang tao, dahil ito'y gutom. Gutom sa hirap. Kakarampot na ang kinikita ng mga ordinaryong manggagawa, tapos dadalin mo pa sa ganito na krisis at hindi makontrol na pagtaas. Halos lahat. At sasabihin nila gumagawa sila ng paraan at tumutulong. Band-aid solution. Ayuda, kakarampot. Bigyan ka ng 2,000, 3,000, 5,000. Band-aid. Pagkaubos nun, mahirap ka na naman. Hirap ka na naman. Hindi po ba band-aid solution lang yan? Hindi po ba? Samantalang, pagka gumagawa sila ng pera, bilyon-bilyon, at dadalin lang nila dyan sa ayuda nila, ginagawa nila ng paraan yan. Para makapagbigay daw na ayuda, bilyon-bilyon. Pero ito, hindi mo magawa ng paraan na mapababa mo ang krudo, ang petrolyo, gamitan mo rin ng bilyon-bilyon. Hindi po ba, mga kababayan, hindi ba kaya ng gobyerno yan? Bumili ka ng mura doon sa walang gera. Meron naman pwede kang bilan yung walang gera. Hindi po ba? Kaya lang hindi po magugustuhan yan. Dahil nga po sa ating bansa, bumibili po ang mga oligarkiya, ang mga negosyante di umano. Nakakabili po yan ng mura. Pero ang presyo po, presyong Middle East dahil may gera. Hindi kaya para kumita at magkamal ng salapi. Hindi kaya. Hindi po ba? Kaya nakakaawa po ang mga mahihirap sa ganitong klaseng gobyerno. Pagka tayo'y mahirap, mga kababayan, kakapit ka talaga sa patalim dahil wala ka na magagawa't sobrang hirap na ang ibinibigay sa iyo. Samantalang, nung umpisa pa lang, tayo daw po'y magsisiyaman. Babangon daw tayo at magsisiyaman. Ayon sa kanilang slogan. Yung pala, sila ang bumangon at mga naging bilyonaryo ang mga hindot. Hindi po ba? Yan po mga kababayan na nakakalungkot po na nangyayari sa ating bansa at patuloy po yan. At dadalhin lang po tayo ng Malacanang sa puro salita at sinasabing nasa maayos pa, kontrolado pa ang bansa. Samantalang yung nasa baba, wala nang sintron, naihigpit pa dahil pigtas na ang sintron sa sobrang higpit. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po tayo manalangin at magdasal na sana po dumating na po ang pagkakataon dahil hindi na rin naman natin nakikita ang kanilang Pangulo, ay sana po ang ilaw ng tahanan na ang maglingkod para maiayos na ang ating bansa. Nahandyan po ang ilaw ng tahanan. Tatak Duterte. Serbisyong may malasakit sa taong bayan. May tapang na, may malasakit pa. Hindi po ba? At hindi nakukontrol ng mga oligarkiya. Hindi po ba? Sana po, mga kababayan, dumating na po sa lalong mabilis na ang ilaw ng tahanan ng ating bansa ang maglingkod. Sana. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers
at sa patuloy po nagsusubscribe at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Ani Jo, si Gay at Gaya Chena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Mila Yi. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis po muna tayo. Bye-bye!